Malapit na raw maubos ang pondo ng Albay LGU para sa mga residenteng lumikas dahil sa banta ng pagsabog ng Bulkang Mayon. Problema yan lalo't hindi pa sigurado kung hanggang kailan tatagal sa evacuation center ang mga residente. Umaaksyon live mula Albay, si Romel Lopez. Romel. Just Martin at Cheryl, tila ilang araw ngang nananahimik itong Bulkang Mayon. Pero ayon sa FIVOX, wala pa ring dahilan para magpakakampante ang mga taga rito sa Albay dahil nananatili pa ring mataas ang banta ng pagsabog ng bulkan. Namamaga pa rin ang bunganga o crater ng Bulkang Mayon ng mag-aerial inspection ng FIVOX. Tuloy din ang pagbuga nito ng usok. Mas mababa na ang nai-record na volcanic wake sa trackfall ngayon kumpara ng mga karang araw. Pero babala ng FIVOX, hindi dapat maging kampante, lalo na kung pagbabasihan ng katangian ng Mayon. Narelieve mo yung pressure at the summit. Kaya lang, may consequences yun to the deeper magma that would start repressurization again. A cycle of the process, doon sa lava dome eruption, na eventually would result, mag-i-end lang yun sa eruption. Nakanguso sa southeast quadrant ang bitak sa crater. Kapag nagkataong pumutok, maaaring umagos ang lava o pyroclastic flow sa mga bayan ng Kamalig, Daraga, Legazpi at Santo Domingo. Higit sa residente nang nilikas mula sa mga nasabing bayan, sa dami ng kailangan suportahan, hanggang Huwebes na lang daw ang budget ng Albay para sa ulam. Hahanap kami ng pera. Kung kailangan, magre-realign kami. Kung ayaw nila kaming tulungan, wala man. Ramdam na raw ng mga evacuee ang kakulangan sa budget. Kasi hindi naman talaga po yan sunod-sunod eh. Minsan-minsan lang mayroon po, minsan wala. Kinakumasman sa pondo para sa pagkain, maglalaan daw ang lokal na pamahalaan ng Lovers Package para sa mga mag-asawang evacuee. May ilan na raw kasing nahuling nagtatalik sa evacuation center. Starting next week, we'll be provide access cards, 2 per week, to a decent motel. Pero ang ilang residente, paiiralin na lang daw muna ang delikadesa. Siyempre, titis-tis muna kasi maraming sagabal. Hindi lang tao ang sakap ng evacuation, pati mga alagang hayop sinimulan na ring ilikas. Nilagyan ng mga ito ng tanda para matukoy ng kanilang mga amo. Sagot din ng gobyerno ang pagkain, gamot at bitamina ng mga hayop. Martin at Cheryl, 18 milyong piso nga yung budget ng lokal na pamahalaan ng Albay para doon sa mga nilikas na livestock. Di bali na raw na medyo magastos basta wala ng dahilan yung mga may-ari ng mga livestock na ito na bumalik doon sa danger zone at ma-attain nga ng probinsya ng Albay yung kanilang target na zero casualty. Martin at Cheryl. Maraming salamat, Romel Lopez. Samantala, ipinag-utos ni Pope Francis na pag-aralan na gawing simple at mabilis ang proseso ng annulment. Marami raw kasing Katoliko ang nagreklamo sa komplikado at mabagal na pag-usad ng kanilang annulment. Ayon sa Vatican, nagtalaga na ang Santo Papa ng 11-member Commission of Canon Lawyers at Theologians para maghain ng reforma nang hindi na isasalang-alang pa ang konsepto ng kasal. Kung nga sinabi ni Pope Francis na bukas siya sa pagbabago para mabigyan ng pagkakataon ng mga taong nabigo sa kanilang unang kasal. Pinagpapaliwanag ng Department of Foreign Affairs ang isang business process outsourcing company sa Malaysia sa umano'y anti-Philippines advertisement nito. Sa video po ng kumpanya, inisa-isa kung bakit mas maganda raw magtayo ng negosyo sa Malaysia kumpara sa Pilipinas. Di raw sila tulad ng Pilipinas na madalas tamaan ng lindol at bagyo na nakakaapekto sa negosyo. Tinira rin ang kawalan daw ng suporta ng gobyerno. Ikinabahala ng DFA ang ad. Itinuturing pa naman daw ng Pilipinas ang Malaysia bilang partner sa rehiyon. Marami ring Pinoy netizens ang dumepensa at binatikos ang video. Usap-usapan hanggang ngayon sa social media ang mga eksena sa Bench Naked Truth Fashion Show. Ang isa po sa pinaka-pinilian na si Jake Cuenca ay hindi rin makamove on sa event. Nag-post pa siya sa Instagram ng kanyang backstage photo. Marami naman ang pumuri sa actor model na rumampa sa kanyang revealing na underwear. At kahit may mga nagbabash, ay hindi raw malungkot si Jake. Wala rin daw siyang babaguhin sa ginawa.
Hindi, tumaba kasi si Jay Cuenca eh. Okay. Medyo nagkaroon ng bilbil. Doon siya binabatikos? Doon sa... Hindi, may picture eh, dito. So, makita. O sige, pagkatapos habang nagro-roll. Pero may karapatan naman ng mga matoba na mag-beat din. Oo, ano. Hindi lang yung mga sexy, di ba? So doon siya pala binabatiko sa Doon pag-gain yun. ng weight. Yun. Akala ko naman kung gaano Oo, ka diba? controversial talaga. O, sa ating e-like ngayong gabi, pangarap ng bawat magulang ang mapagtapos ang kanilang mga anak. O, di ba? Oo, at hindi po ito dapat ipagwalang bahala. Pinatunayan po kasi yan ng isang dating OFW kung gaano kaimportante ang makapagtapos ng kolehiyo. Umaaksyon si Cristina Lazo. Pagpapahalaga sa edukasyon, yan daw ang sikreto ng dating domestic helper at ngayon CEO na si Rebecca Bustamante Mills. Bago kasi nakapagtapos, sumabak muna sa iba't ibang trabaho si Rebecca. Masuportahan lang ang 10 kapatid. Noong elementary pa lang ako, talagang nagtitinda ako ng isda, ice candy, ice buko. Yun talaga, pandesal sa madaling araw. Nagbago ang kapalaran ni Rebecca na maging janitress at DH sa Singapore. Dito, naipagpatuloy niya ang naudlot na kursong accounting. Kasi meron akong 1 day a month na day off. Yun ang ginamit ko ngayon para ako maipagpatuloy yung aking accountancy. Mula Singapore, napadpad si Rebecca sa Canada para maging nanny. Dito na niya natapos ang accounting at marketing course sa Ryerson University sa Ontario. Dito na rin niya naitaguyod ang sariling employment agency. Ika nga nila, the rest is history. Ngayon, nandito sa Pilipinas si Rebecca para ibahagi ang kanyang sikreto sa tagumpay sa kanyang librong Made to Made. Ito raw ang paraan niya para maging inspirasyon sa mga kababayang magpursige at mangarap. Conquering your fear, believing in yourself, that no matter what, ang sabi mo sa sarili mo, kaya ko yan, gagawin ko yan. Umaaksyon, Cristina Lazo, News 5. Okay. So, nakita ko muna kung bakit. Nakita ko na kung bakit. Medyo nag-gain ng konti. Konti. Oo. Okay. Okay. Mga kapatid, baka kung saan tayo mapunta. O, gigising ka pa maaga, ha? Huwag niyo pong kakaligtaan ang aksyon sa umaga. Alas 5 po yan. At susunod after this, ang demolition job ni Paolo Bediones. Ganyan, dapat. Demolition job. Demolition job. At yan po ang mga maaksyong balita ngayong gabi. Para sa tuloy-tuloy na panonood ng balita, pumunta lamang po sa news5.com.ph, ang nangungunang news video portal sa Pilipinas. Ako po si Cheryl Cosip. Ako naman po si Martin Andanar, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.